Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkikwentuhan po natin ngayon, yung sinasabi nila nga daw na meron ng silent martial law. So ano bang ibig sabihin ng silent martial law? So sinasabi nila na pinatatahimik yung mga, alam naman natin na isa sa pinaka-vocal ngayon sa pagiging oposisyon ay yung mga Duterte. So si Pangulong Duterte, si Baste, at ang mga si Pulong, yung Duterte family. Pero hindi pa natin maisasama dun si BP Sara kasi hindi pa naman siya nagsasalita tungkol dun sa maisog na yan, yung pag-oppose kay Pangulong Marcos. So sinasabi ngayon dito na yun nga na pilit ngayon daw na pababagsakin yung mga sumusuporta sa mga Duterte. Itong mga Duterte din daw mukhang isa sa mga patatahimikin din daw ng Marcos administration. So andyan yung si Mayor Basti nga daw na ipapatanggal nga daw bilang mayor ng Davao. Si Pangulong Duterte naman daw andyan na daw yung ICC, ipa-aresto daw. So nung hindi pa kumakalas si BP Sara sa gabinete ni Marcos, so ang pronouncement ni Marcos hindi niya hahayaan o hindi niya papayagan ang ICC na makapasok dito sa Pilipinas. Ngayon na nag-resign na si BP Sara bilang sa gabinete, di ba? So ganun pa rin kaya yung magiging stand ni BBM patungkol sa ICC. So tingnan natin. So ito, panoorin po natin itong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing sa inyo. Pakipindot naman yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Tina-target ngayon ng Marcos administration na pabagsakin ang mga mabubuting leader mula sa Mindanao ayon yan sa dating kalihim ng Department of National Defense. Anya kung politika ang pag-uusapan, nakakabahala daw umano ang pagiging solid ng Mindanao kaya pilit itong pinapabagsak. Si Almar Fersuelo magbabalita. Tandaan po ninyo nung panahon ng eleksyon, nakakuha na maraming boto dyan si Bongbong Marcos dahil kay BP Sara. Siyempre, binitbit ng Mindanao ang mga Duterte. So, si BP Sara, binitbit yan ng Mindanao. So, nakakuha rin ng boto dyan si Bongbong Marcos. Pero kung titingnan nyo sa mga nakaraang eleksyon, sabi nga nila, hindi raw nakakuha ng magandang boto dyan si BBM. Kasi, di ba, alam nyo naman na itong mga Mindanao is solid to sa Duterte. So, hindi ito nakakuha ng magandang boto daw dyan nung nakarang eleksyon na hindi kasama yung mga Duterte, hindi pa sila magka-tag team ni BP Sara. So, kaya siguro tinatarget ngayong pabagsakin yung mga namumuno dyan sa Mindanao kasi malaking boto po yung makukuha nila dyan. So, kung mapapabagsak nila at makukuha nila, mukhang magtatagumpay sila dun sa hinahangad nila na 2028 na presidential election kung sino man yung mamanokin ng administrasyong Marcos. Nagtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mga pangako noong eleksyon na hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Lantarang korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ilan lamang ito sa resulta kung anong klaseng pamamalakad meron ngayon ang Marcos administration. Dahil dito milyon-milyong mga Pilipino ang lalong naghirap, naging dismayado at nagsasabi na sila ay nabudol at nalinlang sa mga matatamis na salita ni Marcos Jr. Maliban pa sa mga nabanggit, ang matinding politika na kung saan pilit na pinapatahimik ang mga kritiko, lalo na ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa isang political vlogger na si Ibi Hugalbot, malinaw na ginagawa ng Marcos administration ang lahat ng kanilang makakaya para masira lang ang magandang reputasyon ng mga Duterte. Ang administrasyong Marcos na ito, talagang hell-bent, no? Gagawin at gagawin nila ang buong makakaya nila to downplay the Dutertes, i-assail yung kasi kung mapapansin ninyo nga naman, sinasabi nga nila, di ba, na ang opposition daw, yung mga Liberal Party, sila Coco Pimentel ngayon sa Senado. Pero kung iisipin mo, wala tayong opposition talaga ngayong panahon ng Marcos administration. Tanging tumayo lang si Pangulong Duterte, siya yung talagang naging opposition. Bakit ka mo? Kasi
Si Pangulong Duterte lang yung pumupuna sa sa Marcos administration ngayon eh. Pero never naman niya sinasabi na kailangan patalsikin o dapat palitan itong si Marcos. Kumbaga siya, very vocal lang sa mga maling diskarte, maling pamamalakad ni Bongbong Marcos. So, masyado lang pinipersonal ng mga Marcos supporter ng Marcos administration yung pamumuna ni Pangulong Duterte kasi nga iba lang kasi yung pangpuna kasi ni dating Pangulong Duterte may kasama kasi pang-aasar. So ginagawa kasi literal masyado yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte tulad ng pagsasabing bangag. So pag sinabi bang bangag, adik na kagad. Oo, may laking porsyento na pag sinabi kang bangag adik ka. Pero meron namang sinabing bangag, halimbawa nagiinom lang, di ba? Pwedeng sabihin, bangag ka na naman. Ibig sabihin, lasing ka na naman. So, pwedeng ganun yung ibig sabihin ni Pangulong Duterte. Pero siyempre, marami nagsasabi na itong nga daw si Pangulong Marcos, bangag, gumagamit nga daw. Dahil nga na-issue si Bongbong Marcos sa pinagbabawal na Coca-Cola. Yung puting pulburon, sinasabi nga ni Maharlika. So, yun nga, dahil nga sa pagtayo ni Pangulong Duterte bilang oposisyon, pinag-iinitan din sila. So, sila rin yung pinatatahimik din ng Marcos administration dahil nga very vocal sila sa mga nangyayari ngayon tulad ng pagtaas nga ng presyo ng bilihin natin. So, from 45 pesos per kilo, yung hindi naman pinakamaganda, medyo okay na quality ng bigas. Ngayon nasa halos 60 pesos. So marami na talaga yung nahihirapan pagdating sa mga pangunahing bilihin. Andyan pa yung yung mainstream media na talagang halos wala kang makikitang balita na bumabatikos kay Marcos. Andyan yung sa SMNI, sa prangkisa nila. At yun nga, pagkatapos suportahan ng SMNI itong si Marcos, parang ngayon, hindi man lang nakahingi ng tulong kay Bongbong Marcos at yun nga, pinatatahimik yung kanilang pastor na si Kibuloy. So talagang ang sentro ngayon ng pagbabagsak sa mga sumusuko o lumalaban sa administrasyon yung Mindanao. Image of good governance that the Duterte brand gave to the people sa Davao and in the whole country. Anya, ang kasalukuyang administrasyon din ang nasa likod ng overkill na paghahain ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Kibuloy na dahil sa dami ng mga pulis ngayon na nagkalat sa Davao City, may tuturing anya na nasa under siege ang maganda at payapang syudad ng mga Davaoenyo. Diba? Doon pa lang makikita mo sa dami ng pulis na pumunta para mag-serve ng warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Masasabi mo talagang overkill yan. Kasi tingnan nyo, full battle gear talaga yung mga pulis na to. At hindi lang to basta-basta mga pulis mga miyembro daw to ng SAP. So alam naman natin yung SAP mga special yan, special forces ng PNP yan. At the same time, mayroon pang araw CIDG dyan, may NBI pa, di ba? So talagang overkill. So kaya marami nagsasabi na nabudol sila, especially itong Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy na sinuportahan to ni Kibuloy nung nakarang eleksyon, and yet ganito ang gagawin sa kanila ni Marcos. So talagang sasabihin nila na nabudol talaga sila ni Bongbong Marcos at nadaan lang sila sa matatamis na salita lang. So sanay na sanay, well-trained daw itong si Bongbong Marcos or magaling yung mga bumubulong sa kanya at napaikot niya itong mga miyembro ng hindi lang mga miyembro ni Kibuloy. So yung mga Pilipino, yung mga Duterte supporter na naboto siya. So yung iba nga sinisisi pa nga dyan si BP Sara kasi nga kung hindi siya tumakbong vice presidente, tumakbo siyang presidente at siya ang nanalo, hindi ganito mangyayari sa Pilipinas. So may punto, 'di ba, na sumama yung loob nila kay BP Sara. Kahit naman si Pangulong Duterte, sumama rin daw yung loob dito kay BP Sara kasi nga hindi siya sinunod.
So sumuporta itong si VP Sara kay BBM. So kaya ganito nangyari sa Pilipinas yun. So hindi natin masisisi yung mga sinasabing medyo may kasalanan din dito si VP Sara. Pero yun nga, nangyari na yan. Marami nagsasabi talaga nabudol tayo o nabudol sila. Yung mga bumoto lang naman kay Marcos na Duterte supporter o kahit di naman Duterte supporter, kahit mga Iskonyan pa yan, basta ibinoto si Marcos, nabudol nga daw. Yung abuse and excessive use of force, Davao, I have to agree, is under siege, Eric. Dapat ito malaman at maintindihan ng ating mga kababayan. Why would almost 2 battalions of Special Action Forces from different PNP units in different regions, and there were some information na meron ding mga AFP Special Forces. Kwenesyon din ni Hugalbot ang biglaang pagdami ng mga Amerikanong sundalo sa Davao City at ang matinding surveillance na ginagawa dahil sa panay na pagpapalipad ng mga drone. Sa papalayan, no? May mga sundalong Amerikano rin palang nag-iikot na rin sa Davao na hindi naman pinaliliwanag bakit nandun yung mga yun. Wala namang EDCA site siguro dyan sa Davao. So bakit kailangang andyan yung mga Amerikano? O baka naman nagbabakasyon lang. Pero paano mo nang papaliwanag itong mga nagpapalipad ng mga drone na to sa paligid na sa Davao mismo? Dahil siguro hinahanap nila si Kibuloy. Kasi may kaso rin daw kasi ito si Kibuloy sa Amerika. So kumbaga parang gusto rin yata litisin ng Amerika tong si Kibuloy. So kaya siguro nakikipagtulungan or hindi naman nakikipagtulungan. Talagang nagpumilit yung Amerika na magpadala ng kanilang mga tao rito dyan sa Davao, magpalipad ng drone para lang mahuli si Kibuloy. So kung ayang drone na yan, yung UAV na yan ay lumilipad sa airspace ng Davao, there is a high probability na nandyan ang mga Amerikanong sundalo na nag-ooperate niyan. And which ties again to the images that I saw posted by Boss Jay Sonsa of apparently US troops. And these are not just ordinary troops. Yes. Yung ordinary serviceman ng Amerika, hindi mo mapapansin yung laki ng katawan, yung mga ano. These are images of people that I think Navy are SEAL. from either the Green Beret or the US Navy SEAL. Navy SEAL. Oo nga naman, mukhang maganda yung punto nga naman niya. Kasi kung mga ordinaryong mga sundalo lang yan, iba yung pangangatawan ng mga yan. So iba yung build up nga kung makikita niyo yung video ng mga Amerikano, medyo malaki yung build ng katawan. So pwedeng i-assume natin mga special forces to ng Amerika, no? So bakit nandyan sa Davao at bakit Davao yung kanilang kumbaga bakit nasa Davao lahat yan? So dahil ba siguro na gusto nga nilang itanggalin sa pwesto si Mayor Baste, or gusto na nilang, alam mo yung banta pa rin ng ICC nandyan pa rin So alam nila na kapag si Pangulong Duterte na yung huli ng ICC, papalag yung mga supporter niya. Kaya siguro yung puwersa ng Amerika at saka ng mga Pilipinong law enforcer nandyan sa Davao. Para sa kanya, malinaw na ito ay labag sa konstitusyon dahil sinusupil nito ang kalayaan ng mga Pilipino at ito anya ay impeachable offense. Bakit nandyan yan sa Davao? It's not just unlawful. It is unconstitutional. It is undermining the sovereignty of the Philippines. Good point. This is actually an impeachable offense. If you look at... Pero malabo yan sinasabi mo na impeachable offense na yan, yung may impeach ang presidente. Napakalabo niyan. Sa Kongreso pa lang hindi nalulusot yan. Nandyan yung pinsan niya, yung House Speaker. Pag sinabi ng House Speaker na ibasura yung impeachment na yan, hindi uusad yan, hindi aabot yan sa Senado. So napakahabang proseso niyan. Baka dyan pa lang sa Kongreso, ibabasura na yung impeachment complaint laban kay Marcos. So napakalabong mangyari yung sinasabi mo na pwede ma-impeach dyan si Marcos.
The provisions on impeachment. This is the betrayal of public trust na to, Ka-Eric. Ngunit para sa dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales na kaya maraming mga nakauniforme na umaaligid sa Davao City at kung bakit iniisa-isa ang mga kaibigan at kaalyado ng dating Pangulo, ito'y dahil nais pabagsakin ng Marcos administration ang mga Duterte. Naniniwala ako, and I will confirm to you, na talaga medyo pinagpo-focusan ng administrasyon ang Davao. Kasi may away. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Gonzales, paliwanag dito na upang mapanatili ni Marcos ang kanyang kapangyarihan, 10 ng kanyang mga kasamahan, ay dapat ubusin muna nila ang mga kaalyado ng mga Duterte na nasa Mindanao. Alam mo ba yung success? Dito agree ako rito sa sinabi niyan to na talagang ang focus nila ay yung mga Duterte supporter. Yung yung mga leader na nandiyan sa Mindanao na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Kasi solid ang Mindanao eh. Ganyan ang Mindanao kapag nagbigay ng suporta. Talagang hindi nila kayang basagin ng basta-basta yan. So, kung sa susunod na eleksyon, hawak pa rin ng mga Duterte yung Mindanao, so malaki yung posibilidad na si BP Sara ang susunod na presidente. Kasi nga, malaking boto yan eh. So, yung Visayas, is pwedeng sabihin natin, ganun din, hawak din yan ng mga Duterte. Tandaan nyo, yung mayor dyan is kaalyado rin ni Pangulong Duterte na sinuspindi. Si Mayor Rama tinanggal po dyan, sinuspindi. Gayon din yung nasa Cagayan na pangalan nito, si Governor Mamba. Sinuspindi rin yun. Kaalyado rin ni Pangulong Duterte yun at bumabatikos din kay Marcos. So, malaki yung posibilidad na may katotohanan na talagang inuuna rito o talagang pinupuntirya yung mga kaalyado ng mga Duterte. So, susunod na kayang masususpindi rito si Mayor Baste, si Pangulong Duterte, mukhang ito na ba, yung sinasabi ni Trillanes na June or July daw, aarestuhin na raw ng ICC. So, antayin po natin at abangan natin kung magkakatotoo yung mga prediction nila na mapapabagsak nila yung mga Duterte. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.